Ang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So, ang ibabahagi ko po sa inyo sa bidyong ito ay tungkol po sa pananalig. Ayan, ano nga ba ang meron tayong pananalig sa Diyos? At ano nga ba yung magiging benefits natin kung tayo po ay may pananalig sa Panginoon or sa Diyos Ama. At ano nga ba ang ibig sabihin ng pananalig? Marami po sa atin, brothers and sisters, na hindi po alam ang tunay na kahulugan ng pananalig. Meron po sa atin basta't nasabi na lang may pananalig ako, pero hindi naman po natin magawa. Meron po naman nagsasabi, alam ko po na talagang nananalig ako sa Panginoon, ngunit hindi naman po natin magawa. So yan po yung mga bagay na dapat nating alamin at ano nga ba yung benefits na makukuha natin tungkol sa pananalig. Meron po akong inihanda sa inyo na maaaring mangyari sa atin kung tayo po ay merong pananalig. Alam nyo mga brothers and sisters, paano natin masasabi na tayo ay may pananalig sa Diyos? Ayan, so tunghayan po natin yan sa ebanghelyong ito. So ang ibabahagi ko po sa inyo ay hanguin po natin sa aklat ng Lucas chapter 8 verse 22 hanggang 25 na ang sabi dito, isang araw si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo, at gayon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus, bumugso ang isang malakas na unos, at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad, Guro, Guro, lulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nagngangalit na mga alon at tumigil ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila'y natakot at namangha. At ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat. At sinusunod naman siya ng mga ito. Yan po brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So may dalawang bagay po tayo natutunghayan dito. Ito po nung sinabi dito ng Panginoon, bumugso ang isang malakas na unos. So ganyan po tayo sa buhay natin. Minsan dumarating po yung mga pagsubok, dumarating po sa buhay natin yung mga kapighatian. At karamihan po sa atin ay hindi po alam kung paano po natin ito malalampasan. Sa totoong buhay po natin, ganyan po nangyayari. Katulad po nitong ebanghelyo na tinunghayan natin na biglang bumugso yung malakas na unos. Sa buhay po natin, sa pamumuhay po natin sa daigdig na ito, ay mangyayari po sa atin yan na biglang dumarating yung mga pagsubok, mga kapighatian, mga kahirapan. Nangyayari po yan sa buhay ng tao sa daigdig na ito. At yung pananalig na tinutukoy dito, kaya tinanong sila, nasaan ang inyong pananalig? Brothers and sisters, dumating man sa buhay natin ang mga ganyang unos sa buhay natin, mga pagsubok, kapighatian. Huwag po nating kakalimutan na may Diyos tayo. Huwag po nating kakalimutan na merong Jesus na nagligtas sa atin. At hindi po nagbabago yan. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Manalig po tayo
na malalampasan po natin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Katulad po nitong nangyari sa kanila sa bangka, na kahit na nalagay sila sa alanganin at kasama nilang Panginoong Hesus. So, sa buhay natin, ninalarawan lamang po ito na gawin natin ang mga bagay na ito. Manalig tayo, kaya tinanong ng Panginoong Hesus, nasaan ang pananalig ninyo? Alam niyo, brothers and sisters, kung tayo po ay may pananalig, hindi naman kailangan ang napakalaking pananalig sa Diyos. Bagkus, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, pakinggan natin dito sa aklat ng Lucas na ang sabi ng Panginoong Hesus, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumurong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ayan po, maging sinlaki lamang po ng pananalig natin sa butil ng mustasa, sa butil ng mustasa, napakaliit po ng butil na ito. So yan lamang ang sinabi ng Panginoong Hesus. Maging sinlaki lang naman ng butil ng mustasa, pananalig natin, kahit sa bundok, kahit yung bundok ay mapaaalis natin sa kanyang kinalalagyan at tatalon ito sa dagat. So how much more itong mga magsubok lang ito na hindi natin kayang lampasan? Kung may pananalig tayo, kapatid, kaya po nating lampasan na lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya po nating lampasan yan kung mayroon tayong pananalig sa Panginoon. Ganyan po ang nangyari sa akin. Nung ako po ay nag-uumpisa, i-share ko rin po sa inyo, lagi ko po itong sinishare sa inyo kasi yan po ang purpose ng Diyos. Na bago niya ako tawagin, danasin ko po yung mga paghihirap na yon. Danasin ko po yung unos sa buhay na bumugso sa buhay ko. Upang nang sa ganun, kapag tinawag niya ako, ay maparangalan ko siya. Ibahagi ko po sa inyo. Sa pagbabahagi ko po sa inyo ng karanasan ko nung ako'y nasa sanlibutan pa, katulad po sa inyo, nasa sanlibutan pa, mapararangalan ko po ang Diyos na siyang tumawag sa akin. Sapagkat ngayon po, maniwala man kayo sa hindi, wala na po yung mga karamdamang iyon. Wala na pong unos sa buhay ko. Wala na po yun, naparam na po ang lahat ng iyon. Kaya nga po nakapaghahayag na po ako ngayon ng salita ng Diyos, na dati naman wala naman po akong kaalam-alam nito. Kapagkat wala naman po akong pinag-aralan, hindi naman ako nag-aral tungkol sa salita ng Diyos. So natupad po sa akin ang sinabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng Juan chapter 16, 12 hanggang 13. Ayan po ang natupad sa akin. Na pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan kayo upang malaman ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa kanang kanyang sarili, kung hindi sasabihin niya ang kanyang mga nakita at kanyang narinig. Ayan po yung nasaan doon sa aklat ng Juan. Natupad po sa akin, nakapagpapahayag po ako ng salita ng Panginoon dahil sumasa akin po ang Espiritu ng katotohanan. Kahit sino naman, kahit pa sabihin natin abogado siya, hindi na kayang maghayag ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Maghahaka-haka po siya, sariling kaisipan niya. Pero ang katotohanan na tinutukoy po dito, yan po yung turo ni Kristo. Hindi po yung mga haka-haka, hindi po yan likha ng sariling pag-iisip. Kung hindi ang Espiritu mismo ang nagtuturo. So nangyari po sa akin upang maging matatag po ako sa mga pagsubok, upang maging matatag po ako sa unos, sa bugso ng unos sa buhay. Kaya po nating lampasan yan, kaya po nating harapin yan kung tayo may pananalig sa Panginoon. Sapagkat yan po ang sabi nga, marami po ang mangyayari sa atin kung tayo po ay may pananalig. Ayan, ang sabi nga dito, sa aklat ng Juan 6:47, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ayan po, kasi yan po ang dahilan
Kaya po tayo napawalang sala dahil po sa pananalig. Kasi kung wala po tayong pananalig sa Diyos, hindi po tayo mapawawalang sala. Ayan po ang lagi po nating tatandaan. Mapapawalang sala lamang po tayo kung tayo po ay may pananalig. Sabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan dahil nga sa pananalig natin sa Panginoon. Ayan. So, ang sabi pa dito sa aklat ng Juan, chapter 11, 25 hanggang 26, sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Pinaniniwalaan ba ninyo ito? Pinaniniwalaan mo ba ito? Ang sabi na kay Martha. Kayo, brothers and sisters, pinaniniwalaan ba ninyo ito? Na ang sino mang nabubuhay at nananalig sa Panginoon ay hindi mamamatay kailanman? Pinaniniwalaan ba ninyo ito, brothers and sisters? Well, kung kayo po ay naniniwala dito, ibig sabihin may pananalig po kayo, nananalig po kayo na matutupad po ito sa buhay ninyo. Ba't hindi lamang po yan ganon? Hindi basta-basta ganon. Kasi marami po sa atin hindi tayo naniniwala kapag hindi natin nakikita eh. Di ba? Wala tayong paniniwala kapag hindi natin nakikita. Although dapat ganon, magbase tayo sa mga nakikita natin. Pero ang problema sa atin, hindi pa nga natin nakikita, naghahaka-haka na tayo, hinahatulan na natin, hinusga na natin yung ating mga kapatid, doon po tayo nagkakasala. Hindi po masama yung sabihin natin na, hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa nakikita. Hindi po masama yun. Ang masama lamang po doon kapag sumubra na po. Nandun na yung uhusgahan na natin, nagsisinungaling ka lang, nagkukunwari ka lang. Ayun na po yung masama doon. Pero ang maniwala tayo na sa hindi natin nakikita, ang maniwala tayo sa nakikita natin, yun hindi po masama yun. Sapagkat ayun talaga ang dapat, ang kalugod-lugod sa Diyos, na maniwala tayo sa mga bagay na nakikita natin. Ngunit tungkol sa paghahari sa Diyos, brothers and sisters, mas higit na kinalulugdan ng Diyos yung mga taong nananalig na kahit hindi nila nakikita. Sa paghahari po ng Diyos, yan po yung kinalulugdan ng Diyos. Sabi nga dito ng Panginoong Hesus, "At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Pinaniniwalaan nyo ba ito? Kung kayo po ay naniniwala sa ganito, sa salita ng Panginoon, mapalad po kayo. Sumasa inyo po ang Espiritu ng Diyos. Ayan po, brothers and sisters. So, ano nga bang uri ang may pananalig tayo? Ano bang ibig sabihin ng pananalig? Kasi marami po sa atin hindi alam eh. Basta kung ano na lang, nasabi na lang may pananalig ako sa Diyos, pero hindi naman magaganap. Hindi naman sinusunod. Kasi ito po yung utos ng Diyos eh, sa mga tao. Ito po yung utos ng Diyos sa mga tao. Na ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 29, "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Sino bang sinugo ng Ama? Sino bang sinugo ng Diyos? Ang Panginoon. Kaya yan ang sinasabi niya, manalig kayo sa sinugo niya. Ngayon, kung wala po tayong pananalig sa Panginoon, wala po tayong buhay na walang hanggan. Hindi po tayo mapawawalang sala. Mananatili po sa atin ang puot ng Diyos. So, paano natin masasabi na tayo po ay may pananalig sa Panginoon? Una po dito, ang sabi dito sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1, ang sabi dito, "Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita." Yan po yung pananalig na sinasabi po natin, which is hindi po natin nagagawa yan. May pananalig tayo kung tayo po ay nagtitiwala
na mangyayari sa buhay natin. Marami po sa atin kapag dumarating na po ang unos sa buhay natin, wala na, gumigive up na po. Yung iba kung sino ang tinatawag, kung sino-sino ang pinupuntahan upang sumangguni. May Diyos po tayo na nagpapagaling sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga karamdaman. Instead na lumapit po tayo sa Diyos, manalig po tayo sa Panginoon, na may Panginoon na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Pero ano ang ginagawa natin? Nagwo-worry tayo, kung ano-ano na mga sinasabi natin, nawawala na tayo ng pag-asa, kung sino-sino nang pinupuntahan natin, nawawala na po tayo sa pananampalataya, nawawala na po tayo sa pananalig sa Panginoon, nawawala na po sa atin ang tiwala sa Diyos. Tapos sasabihin natin, may tiwala naman ako sa Diyos eh. Nakaranas ka ng karamdaman kung kani-kanino ka pumunta. Yun ba yung may tiwala tayo sa Diyos? Hindi po yan. Nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Ang nagtitiwala sa Diyos, anuman ang unos na lumapit, na dumating sa buhay natin, sa Kanya tayo nalapit. Sapagkat alam natin na mawawala yan, na aalisin niya kung tayo'y mananalig sa Kanya. Kung sino-sino nilalapitan natin, minsan nandyan na yung, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong lumapit doon. Pero, ang tinutukoy ko po dito, ang punto ko po dito, pananalig po eh. Nawawala na po sa atin yan, ang tunay na pananalig. Yung nagmumula sa puso natin, na sa Diyos lamang tayo aasa. Anumang bumugso na pagsubok sa atin, anumang unos sa buhay natin, sa Diyos po tayo umasa. Hindi po sa kapwa, hindi po sa tao. Ayan po lagi nating tatandaan. Nawala na po sa atin yan eh. Actually, sa lumang tipantay, sinasabi na po yan eh. Sa kautusan, sinabi na po yan eh. Na manalig tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Tingnan nyo nga yung mga Israelita, nakatawid sa dagat na iyon na napakalalim. Yung nanalig sa Diyos, nakatawid. Kasi alam ni Moses na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nangyayari po sa atin, kapag mayroon nangyayari sa buhay natin, yung mga unos, wala na. Nagiging hopeless po tayo, at ang nangyayari sa atin, hinahayaan na natin na manaig ang dyablo, na manaig si Satanas. Kapatid, meron po tayong tagapagligtas na sa taas. Ang Panginoon, na siya lamang ang tagapagligtas. Ang nangyayari po sa atin, kung saan tayo pumupunta, doon sa mga manghuhula, doon sa mga, sabi ninyo mga, dati kasi naniniwala din ako dyan eh. Pero, hindi naman po yan, talagang meron na po yan, noong pa po sa lumang tipan, na andyan na yan. Sa panahon pa ng mga Israelita, yung mga manghuhula na yan, mga albularyo na yan, nandun na po yan. Kaya nga yan po yung mga pinaalis noon sa Kanaan eh. Nung dumating na po, nakalabas na po yung, ayan na po talaga yung balak ng Diyos na paalisin yung mga tao doon sa Kanaan. Kasi nawala na sila ng pananalig sa Diyos eh. Ang ipapalit po talaga doon, yung po yung mga Israelita na nandoon sa Ehipto. Yung mga nakatira doon sa Kanaan, paalisin po yun. Kasi nandoon na yung lahat na po ng kasalanan ginagawa ng mga taong iyon. Mamamatay tao, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, lahat na po. Kaya pinalayas po yun sila sa Kanaan. Kaya nagkalat po iyon. Kaya malamang yung lahi ng mga yun, nung nagkalat na yun, ayan po yung mga tao na yun, ngayon sa panahon po natin, yan po yung walang kinikilalang Diyos. Yung pagkilala po nila sa Diyos hanggang sa nguso lang, pero sa puso wala. Yan po yung lahi noon. Kasi nagkalat po yun eh. Kung saan bansa nagpunta eh.
Yung mga pinalaya sa kanan, yan yung mga nakikipag-usap sa mga espiritu ng patay, pumupunta sa ng sementeryo, mga mangkukulam, tapos yung mga manggagaway, ito po yung mga manggagaway, I think ito yung mga barangan. Di ba dito sa atin nagkalat yan noon? Lalo na may lugar nito yata noon, yung mga ano. Yan po kasi nung pinalayas po sila, doon sa lumang tipan, pinalaya sila sa Kanaan, nung nahilabas na yung mga Israelita, pinalaya sila ng Diyos sa Kanaan, nagkalat po yun. Kaya may napunta nga dito sa atin. Ganyan po. Kasi wala na po silang pananalig sa Diyos, wala na silang pagkilala sa Diyos. Nandun na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, yung sinasamba nila yung araw, yung mga rebulto, kung ano-ano mga sinasamba nila. Kaya pinalayas po yun sa Kanaan. Which is may mga lahi dito sa atin ngayon yan. Ako alam ko kung sino yung mga yun eh. Pinapaalam po sa atin ng Panginoon yan. Kasi hindi na tayo itinuturin na alipin, lalo na kapag naglilingkod po tayo sa Diyos. Malalaman po natin kung sinong lahi yung mga yun. Sa mga gawa lamang po, mga salita. Yan po, kaya malalaman po natin yan. Kaya ako alam ko kung sino yung lahi ng So ganyan po tayo, brothers and sisters. Kapag dumarating po yung unos sa buhay natin, nawawala po tayong ng pag-asa, nagiging hopeless po tayo dahil sa kawalaan po natin ng pananalig sa Panginoon. Lumapit lamang po tayo sa Kanya at lalapit siya sa atin. Hanapin natin siya, lalapit siya sa atin. Wala, marami sa atin hindi na instead na lumapit sa Panginoon, wala na. Kung kani-kanino na lumalapit. Kaya ang nangyayari, wala. Dumating yung unos sa buhay, gumuho. Tingnan nyo yung kwento dito sa kay Job. Si Job dumanas ng unos sa buhay. Napakatinding unos yun kasi lahat ng pamilya na nawala. Lahat ng ari-arian niya kasi doon nung panahong iyon, doon sa lugar na iyon, siya yung pinakamayaman. Marami siyang baka, maraming tupa, maraming kambing, lahat nasa kanya na. Kasi pinagpapala siya ng Diyos. Kasi matuwid siya eh. Pero dumating ang time na sinubok siya ni Satanas at pinahintulutan ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos na meron ng hindi maganda. Kumbaga nasanay na siya doon sa pamumuhay. Ito si Satanas, talagang ito eh. Tuso ito eh. Hiniling sa Diyos na kung ano-anong sinabi, subukin mo upang talagang maniwala sa kung talagang siya ay manalig pa kaya, kung galawin mo ang kanyang pamilya o kaya ang buhay niya. Pero may sabi ang Diyos, galawin mo na siya lahat. Huwag mo lang siyang papatayin. Tingnan nyo, nawala po ang lahat ng ari-arian niya, nawala ang pamilya niya, namatay lahat. Yung mga anak niya. Pero hindi give up si Job. Nanatili siyang matatag, nanatili siyang may pananalig sa Diyos dahil alam niya na ang Diyos ang tanging magliligtas sa kanya, ang Diyos ang tanging magbabalik ng kayamanan sa kanya. Manalig lamang po tayo sa Diyos. At tayo, anong uri ng pananalig sa atin? Kunting bagyo lang, kunting patak ng ulan lang eh. Takot na tayo. Hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. Nawawalan po tayo ng pananalig sa Diyos. Kaya sa panahong ito, brothers and sisters, kapag narinig po ninyo ang mabuting balitang ito, ibalik po natin sa Diyos ang tiwala. Ibalik po natin yung pag-ibig natin sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Lagi po nating tatandaan, wala pong makapagliligtas sa atin kung hindi ang Panginoon. Sa paglapit po natin sa Kanya, doon po ibibigay sa atin ang hinihiling po natin. Kaya nga, brothers and sisters, ang sabi nga dito,
at kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Kinalugdan ng Diyos means, nung kinalugdan na ng Diyos, ang mga taong nanalig sa Kanya, pinawalang sala po ito. Pinawalang sala na sila. At dahil sa pananalig, kakamtan natin ang mga pinakamimithi natin. Alam nyo ba kung ano yung mga pinakamimithi natin? Ano ba yung mga bagay na dapat nating natatanggap mula sa Diyos kung tayo po ay may pananalig sa Kanya? Una, ang sabi nga dito, kahit ang puno ng igos ay kaya natin mamatay. Kahit mamatay, sumpain natin o hindi na mamunga, lahat ng bagay magagawa po natin. Ang nagagawa ng Panginoong Hesus noon, kaya nga sabi niya, maaring magawa ninyo. Masasabi natin sa puno na mabunot at matanim sa dagat. Ganyan po kung tayo po ay may pananalig. Pangalawa, may buhay na walang hanggan. Pangatlo, ang nananalig kahit mamatay ay muling mabubuhay. Pang-apat, hindi mamamatay kailanman ang taong may pananalig. Ang puno ng igos na natuyo dahil isinumpa ng Panginoon. Dahil wala siyang nakitang bunga, nagutom, nakita niya yung igos, maraming dahon pero walang bunga. Ganyan po tayo. Maraming ngawa pero walang gawa. Ganyan. Matutulad din po tayo sa puno ng igos. Kung puro ngawa lang tayo, walang gawa. Wala sa puso natin yung mga pinagsasabi natin, yung mga gawa natin wala sa puso. Hanggang bibig lang. Kaya kung puro tayo ngawa, wala, matutuyo tayo kagaya nitong igos na ito. Na nilapitan ng Panginoong Hesus, nakita niya walang bunga, puro dahon lang, puro ngawa lang. Kaya natuyo. Ganyan po tayo. Pagkapag puro ngawa lang po tayo, wala tayo, hindi naman namumunga, matutuyo po tayo. Ayan. Panglima, ayan, natuyo ang puno. Pang-anim, kahit ang bundok ay mapaalis at tatalima sa dagat, kahit ang bundok, sabihin natin ang may pananalig sa Panginoon, mapapaalis natin kahit ang bundok. Yun pa kayang maliit na problema lang, maliit na karamdaman lang sa katawan natin, hindi natin kayang palayasin. Kapatid, kung meron po tayong pananalig, hindi po magtatagumpay si Satanas. Siya po ang nagbibigay sa atin yan. Siya po ang gumagawa ng lahat niyan. Kaya kung meron po tayong pananalig sa Panginoon, hindi po magtatagumpay yan sapagkat takot po yan. Hindi na po magtatagumpay yan si Satanas. Nangangatal pa nga yan kapag narinig ang pangalang Panginoong Hesus. Kaya yan po ang lagi nating tatanan. Pang-7, kahit anumang hingiin ay matatanggap natin. Ayan. Kahit anong hingiin natin na tayo may pananalig sa Panginoon ay matatanggap natin. Tayo hingi ng hingi. Kapag hindi nangyari yung hinihingi, nagagalit tayo Sabihin natin wala ng Diyos. Kapatid, hindi po basta-bastang humingi sa Diyos Kailangan manalig ka na magkakatotoo. Kaya nga sabi nga dito sa aklat sa aklat ng Hebreo, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. At doon tayo kalulugdan ng Diyos. Kapag kinalugdan na tayo ng Diyos, doon na pagkakaloob sa atin ng mga bagay na minimithi natin. Marami pa sana akong babahagi sa inyo, brothers and sisters. Kaya nga lang sa panahon po natin ngayon, lalo na sa FB page, sa Facebook, ay may limitasyon na po. Hindi na po katulad noon na kahit gaano kahaba yung video ay tinatanggap ng Facebook. Ngayon hindi na po. Kaya
kailangan hanggat maaari hindi lalampas po sa 1 oras. So, ayan po, kaya medyo kung ano na lamang po yung pinaka ano na tinutunghayan ko, yun po yung isinishare ko po sa inyo. So, ibabahagi ko po sa inyo yung mga taong nagkamit ng mga pagpapala mula nung unang panahon pa po. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1 hanggang 12. Actually, nais ko po sanang i-share sa inyo ito. Kaso, hindi po kaya ng oras. Napakasarap po mag-share ng katotohanan. Yan po ang tungkulin ko. Yan po yung pinagkaloob sa ating gawain ng Panginoon. So, pakinggan po natin dito sa aklat ng Hebreo, chapter 11, 1 hanggang 12. So, hanggang 12 lang po ako kasi hahaba na po masyado. Pakinggan natin. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo, mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Ayan, narito po yung mga tao na kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Unawain po ninyo, brothers and sisters, please. Para sa inyo po ito. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya, nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita, sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan, si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Ayan po. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Kasi kung hindi po tayo maniniwala, basta-basta na lamang po tayo lalapit, wala pong mangyayari. Kahit 1 taon, kahit kailan, hindi po mangyayari yung ating mga hinihiling. Kung wala po tayong pananalig, kaya nga dapat manalig tayo na may Diyos. Hindi yung nananalig ka, tapos magkaroon ka lang ng kunting karamdaman, papupunta ka na sa albularyo, papupunta ka na kagad sa manghuhula. Nasaan yung pananalig mo doon? Nagsisinungaling lang tayo kung ganyan ang ginagawa natin. Nilalapastangan lang natin ang Diyos. Pinapakita lang natin na wala tayong pananalig talaga sa Diyos. Inalapit ka sabihin mo may pananalig ka, tapos sa iba ka lumalapit. Di ba? At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kanya at humayo siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paroroon, dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos.
tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob. Nakapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ayan po, brothers and sisters, nakita po ninyo si Sarah, bagaman si Sarah matanda na, nasa 100 years na siya, umasa siya sa pangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak, which is si Isaac. Naniwala siya kaya nagkaanak siya ng isa. Ito si Isaac. Bagamat matanda na siya, uugod-ugod na ito si Sarah eh. Pero nanalig siya sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos na mangyayari ang pangako sa kanya ng Diyos. Ganyan po tayo, brothers and sisters, dapat po tayong manalig sa Diyos, dapat po tayong manalig sa Panginoon na mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. Ngunit hindi po ganyan ang pananalig, kaya nga dapat magtiwala tayo. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Yan po. So napakabuti po, napakaganda po ng ebanghelyo na tinungayan natin. Kaya ngayon kapag narinig po ninyo ito, brothers and sisters, kung wala po tayong pananalig sa Diyos, wag na po tayong magsalita. Kasi totoo naman po wala naman po tayo talagang, kahit naman ako noon nung ako po ay nasa sanlibutan pa, sinasabi ko po may pananalig ako sa Diyos, pero hindi ko naman alam kung ano ang ibig sabihin ng pananalig. Ganyan lahat po tayo. Hindi natin alam yan Maliban na marinig po natin ang tungkol sa pananalig, hindi po natin malalaman kung anong ibig sabihin ng pananalig. Nagtitiwala tayo, naniniwala tayo na mangyayari sa atin, matutupad sa atin ang mga bagay na ating inasahan na hindi natin nakikita. Sapagkat ganyan po ang Diyos. Hindi natin inasahan, darating. Patuloy lang po tayong manalig sa Panginoon. Tingnan nyo nga, nung ako'y nag-uumpisa, nalagay ako sa alanganin, tumingala lang ako sa langit. Humingi ako ng tulong sa Diyos at tinanong ko kung ano ang dapat kong gawin. Pagtingin ko, wala na yung mga nagnanais na gumawa ng masama. Parang naglahong bula. Parang isang segundo lang. Parang parang alam niyo yung bula ng sabon kapag inihipan mo, ganun. Kaya alam na alam ko po yung tungkol sa pananalig. Kasi nangyari po sa akin yan. Kung hindi ako tumawag nun, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Kung hindi po ako tumawag, lumapit sa Panginoon. Kaya mula noon, yun na po, nag-umpisa na sa akin. Tinawag na po ako, nakipag-usap na po ako sa Diyos. Ganyan po tayo. Kapag bumugso po sa atin ang malakas na unos, katulad po dito sa ebanghelyo na ating tinunghayan, na bumugso ang malakas na unos at halos mapuno ng tubig yung bangka na kanilang sinasakyan. Lumapit lamang po tayo sa Panginoon at tutulungan niya po tayo. At sana po, brothers and sisters, ay magdala po ito sa inyo, ang mabuting balitang ito ng Panginoong Yesus, magdala po sa inyo tungo sa bagong buhay, tungo sa pananalig. Pananalig nasa sa puso, hindi po nasa nguso. Kapag nasa nguso lamang po, wala tayong kaugnayan sa Diyos at walang halaga sa Diyos yan. Kailangan nasa puso po natin ang ating pananalig sa Diyos, hindi po sa nguso. Wala pong magagawa ang nguso natin
Kung hindi magsalita, ang sinasalita natin dapat ay nagmumula sa puso. Sapagkat kung ano po ang laman ng puso natin, yan po ang dapat na lumalabas sa atin. So hanggang sa muli, brothers and sisters, muli, kung luluobin ng Panginoong Yesus, kung na ako'y makapaghayag pa muli ng mabuting balita ng Panginoon, gagawin ko po. Sapagkat siya po ang may utos nito. Hindi ko ito ginusto. Although hiniling ko po ito noon, at kahit hilingin ko kung wala akong pananalig, at hindi ako karapat-dapat na pagkalooban nito, na karunungan ito, hindi po mangyayari sa atin yan. Kaya nga sabi ko nga, kahit kako abogado, kapag hindi po pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan na magpahayag ng kanyang salita, ay hindi po magagawa. Kahit teacher, kahit sinong may pinag-aralan, sapagkat ang tunay na salita ng Panginoon ay hindi po nakukuha sa pinag-aralan ng sanlibutan, kung hindi ipinagkakaloob mismo niya. Siya mismo ang nagkakaloob at siya mismo ang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Kaya ang pinananahanan ng Espiritu ng katotohanan ay hindi po maaaring magsinungaling. Kasi Espiritu nga ng katotohanan ang nasa Kanya. So hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.